Weekly Spear News Review. Kalipunan ng mga balitang napapanahon at dapat malaman ng bayan. Ihahatid ng buong puwersa ng 9ID Spear News. Sa headlines: NPA nanunog ng mga construction equipment sa Albay. Isa ring sibilyan, pinagbabaril patay sa Camarines Sur. Small-scale miners dumalo sa Counter Resource Generation Information Awareness. Mga sundalo at kanilang mga asawa sumailalim sa Responsible Parenting Seminar. At sa trivia ni Tito Bal, ating alamin, bakit nga ba nagkakaroon ng malawakang checkpoint tuwing eleksyon? Magandang araw, Bicolandia, at sa lahat ng nanonood nating mga kababayan dito sa ating programang Weekly Spear News Review. Ako po si Jiro Banania at sa detalye ng ating mga balita. NPA nanunog ng mga construction equipment sa Albay. Isa ring sibilyan pinagbabaril patay sa Camarines Sur. Narito ang report. Labis ang pagkamuhi ngayon ng taong bayan sa mga miyembro ng Communist Terrorist Group dahil sa mga pangaras na ginawa nito sa Camarines Sur at Albay. Alas 9 ng umaga nitong araw ng Sabado, Setyembre 2, nang sunugin ng 5 miyembro ng New People's Army ang isang backhoe at isang mini dump truck na pag-aari ng Centerways Construction Company sa Sitio Anunang, Barangay Humapon, Legazpi City, Albay. Kwento ng 2 construction workers, pinagbantaan aniya sila ng mga armadong grupo upang lisanin ang lugar na siyang nagpaabot ng sumbong sa 31st Infantry Battalion. Ang nasabing insidente ay agad na nirespondihan ng 31st IB at Philippine National Police na nagresulta sa engkwentro laban sa 5 miyembro ng NPA na nagsipulasan sa iba't ibang direksyon matapos ang 4 na minutong palitan ng putok. Samantala, alas 9:40 naman ng umaga nang mamaril naman ang 10 miyembro ng NPA sa barangay Bagong Sirang, Sipukot, Camarines Sur na ikinamatay ng isang Rodel Musa. Batay sa ulat mula sa 81st Infantry Battalion, nagpanggap ang armadong grupo ng miyembro ng Philippine Army dahil sa mga suot nitong uniforme at pinagbabaril ang biktima na nagresulta sa agaran nitong pagkamatay. Malaki ang paniniwala ng pamunuan ng 9th Infantry Spear Division Philippine Army na ang ginawang pag-atake ng CTG sa mga sibilyan ay pagpaparamdam lamang ng mga ito ng kanilang pwersa dahil sa papalapit na halalan. Kaugnay nito, tiniyak ni Major General Adonis Bahaw na hindi magpapabaya ang kasundaluhan sa Bicol at pinaigting palalo ang mga operasyon nito laban sa mga teroristang grupo upang mapigilan ang ginagawang pangharas at pamiminsala ng grupo sa mga inosenteng mamamayan, kanilang ari-arian at kabuhayan upang mapanagot ang mga ito. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Banania, Spear News. Seminar para makaiwas sa pangingikil ng CTG, dinaluhan ng mga small-scale miners sa Camarines Norte. Yan ang balitang hatid ni Lourdes Samonte. Sinasabi mo lang sila ganito, sila ganyan. Hindi ko rin naman po alam kung totoo sila yun. Kung hiningi sila ng shares, ano po ang gagawin namin ng panahon yung puti magbigay? Ito ang karanasang ibinahagi ng isa sa mga dumalo sa 2 araw na Counter Resource Generation Information Awareness sa Camarines Norte nitong nakaraang Agosto 29 hanggang Agosto 30. Ang nasabing aktibidad na may layuning makapagbigay kaalaman upang matuldukan na ang pangingikil ng communist terrorist groups ay niluhukan ng mga small-scale miners kasama ang kanilang mga financiers at mga contractors. Kabilang sa mga tinalakay sa nasabing programa ay ang anti-terrorism law na ipinaliwanag ng representante mula sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA kung saan binigyan din dito ang maaaring harapin na parusa ng sinumang lalabag sa batas, kabilang na ang pagbibigay ng suporta sa communist terrorist groups. Kaugnay nito, umaasa ang pamunuan ng 9th Infantry Spear Division na magiging katuwang na ng pamahalaan ang mga partisipante sa pagtaboy sa mga communist terrorist groups dahil wala ng suporta na magmumula sa kanilang lugar. Kapayapaan para sa lahat. Lourdes Samonte, Spear News. Mga kabataan mula sa Bulusan, Sorsogon naging emosyonal sa pagdalo sa Youth Leadership Summit at kung bakit, yan ang ating alamin kay Maymay Quibillas. Tila nabuksan agad ang isipan ng ilang kabataan na sa unang araw na pagdalo ng mga ito
Sa Survival Training and Youth Leadership Summit 2023 sa Bulusan, Sorsogon, nitong nakaraang Agosto 29, dahil sa isinagawang moral and spiritual upliftment, gayon din ng recollection. Ang aktibidad na natapos nitong Agosto 31 ay isinagawa sa himpilan ng 22nd Infantry Battalion na dinaluhan ng 55 mga kabataan mula sa iba't ibang barangay ng nasabing bayan. Ilan sa mga itinuro sa mga kabataan ay Environment and Sanitation, First Aid and CPR, Moral Recovery, Dangerous Drug Act of 2022, Jungle Survival Techniques, at role of the youth in nation building. Ito'y upang mahubog ang kanilang mga sarili na maging produktibo, kapaki-pakinabang at disiplinadong mga kabataan. Highlight din sa programa ang pagbahagi ng kwento ng isang former rebel kung saan naging interesado ang mga kalahok. Naging bahagi rin sa 3 araw na aktibidad ang Jungle Lane kung saan naipakita ng mga kabataan ang kanilang tibay, galing at pagkakaisa. Kaugnay nito, labis ang pasasalamat ni Lieutenant Colonel Alan M. Mangaser sa naging kooperasyon ng bawat kalahok at lokal ng pamahalaan ng Bulusan upang maging matagumpay ang YLS. Kapayapaan para sa lahat. Maymay Cubillas, Spear News. Mga sundalo at kanilang mga asawa sumailalim sa Responsible Parenting Seminar. Ang detalye, ihatid ni Eden Flororita. Personally, so kahit nung bata-bata pa kayo, mag-boyfriend na kayo, then after 20 years, nakita kayo, si dati mong girlfriend, sexy pa rin. Ngayon nakita mo, sinundan-sundan mo. Nabigla mo ngayon. Dati mo yung boyfriend. Oportunidad na itunuturing ng mga sundalo at kanilang mga asawa ang isang araw na seminar sa Responsible Parenting na sinagawa sa himpilan ng 9th Civil Military Operations Battalion nitong nakaraang September 1. Ang nasabing programa ay pinuno ng kaalaman sa pamamagitan ng mga paksa na kinabibilangan ng elements of effective parenting na itinuro ng DSWD. Gayon din ang tamang pagtrato sa mga anak at counseling for parent-child conflict sa pangunguna ni Pastor Ramon Tugay. Habang pinaliwanag ng PNP ang RA 9262 of Violence Against Women and Their Children, habang pinangunahan naman ng legal retainer ng 9CMO Battalion ang pagtalakay sa Family Code of the Philippines. Sinundan ito ng pagbabahagi mismo ng mga mag-asawa sa kanilang mga pananaw at mga karanasan bilang mga magulang. Ang Responsible Parenting ay bahagi ng programa ng Philippine Army upang magabayan ang mga sundalo sa pagpapalaki ng kanilang mga anak sa kabila ng malaking papel na kanilang ginagampanan sa komunidad. Kapayapaan para sa lahat. Eden Flororita, Spear News. 31st Infantry Battalion nakiisa sa bloodletting activity sa Sorsogon. Narito ang report ni Shaira Salvadora. Malaking tulong ngayon para sa Provincial Health Office ang isinagawang bloodletting activity sa Barangay Macabog, Sorsogon City nitong Setyembre 2. Nakalikom kasi ang ahensya ng 22,500 cubic centimeter ng dugo na magagamit ng mga Sorsoganon sa oras ng pangangailangan. Ang nasabing kampanya ay may temang Dugong Alay ng 3 Kilyon sa Kapwa Sorsoganon sa pangunguna ng Tau Gamma Pi Fraternity na pinamumunuan ni Mr. Ardel de la Torre, ang Governor General ng Sorsogon Provincial Council. Maliban sa Provincial Health Office, nakatuwang din ng grupo ang Philippine National Police, mga volunteers at ang mga kasundaluhan mula sa 31st Infantry Battalion. Mula dito sa himpilan ng 31st IB, Shaira Salvadora, Spear News. Mga aso't pusa na bigyan ng libreng bakuna at mga serbisyong medikal sa Irigas City. Ang buong kwento ihahatid ni Jessa May Floresca. Deworming, anti-rabies vaccination at pagkakapon. Ilan lamang ito sa isinabay na operasyon sa mga alagang aso at pusa sa isinagawang Rabies Awareness and Prevention Drive 2023 sa Irigas City Hall nitong nakaraang Miyerkules. Katuwang ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Irigas sa matagumpay na aktibidad ang Irigas City Veterinary Office, Veterinary Medicine ng CBSUA, 9th ID Veterinary Office at 49th Infantry Battalion. Sa nasabing programa, 59 na mga alagang aso ang nakapon
habang 101 naman sa mga pusa. Nabakunahan naman ng anti-rabies ang 197 mga aso at 187 ng mga alagang pusa, habang 45 rin na aso ang nabigyan ng deworming. Ang objective nito talaga is hindi lang mismo doon sa fur parents at sa kanilang mga alaga, makapagbigay po at mas mataas na awareness para po mismo sa mga barangay local government unit, which is sila din po yung talagang katawang natin sa programa ng LGU pagdating po sa rabies prevention. Kaugnay nito, labis naman ang pasasalamat ng isa sa mga nabenepisyuhan ng programa dahil sa laki umano nitong tulong sa kanila. Unang-una, nakatipid po kami sa sobrang alam naman natin na sobrang malaki kasi mahirap mag-alaga ng at magasto, kaya itong programa natin nilang ito ay nakatulong sa amin. Kaya salamat po sa mga malaking tulong sa amin mga vlog. Kapayapaan para sa lahat. Jessa May Floresca, Spear News. At sa trivia ni Tito Bal, ating alamin, bakit nga ba nagkakaroon ng malawakang checkpoint tuwing eleksyon? Trivia ni Tito Bal! Tito Bal, bakit po nagkakaroon ng checkpoint tuwing election period? Alam niyo ba, tuwing election period ay ipinatutupad ng COMELEC ang malawakang checkpoint? Kung bakit? Yan ang ating alamin ngayon. Ano pong purpose ng ating COMELEC checkpoint? Siyempre, dahil election period, mag-implement tayo ng gun ban. Ano rin po purpose ng gun ban? Para po magkaroon tayo ng mapayapa na election, prior to election, ma-prevent natin yung mga lawless element na gawa man ng violence na makakapekto sa upcoming election. Katuwang ng Commission on Elections sa pagpapatupad nito ang Philippine National Police, Philippine Army, Philippine Coast Guard at iba pang law enforcement agency. Ito ay nagsimula noong Agosto 28 at magtatapos sa Nobyembre 29. At upang malaman ang prosesong ginagawa ng PNP sa checkpoint, tayo ay sumama sa operasyon ng Police Station 1 ng Naga City Police Office. Pag-check, hindi kami piling plain view lang kami. Always, plain view lang. Yung makita namin, kung makikita namin na baril o droga na sa ibabaw ng dashboard ng pwede namin yung Pero kung nakatago, hindi namin pwede. Sa compartment, hindi pwede yun. So, during checkpoint, so ano ba yung mga tinitingnan niyo dyan? Ang tinitingnan namin dyan, yung lisensya lang, yung expiration, yung ORCR nila. Tapos yung may initial violation sila, walang yung side mirror, walang plate number. Kasi yung plate number, hindi pwedeng wala kasi no plate no traffic policy tayo doon. Ayon kay Attorney Julia, ang sino mang lalabag sa gun ban ay mahaharap sa 1 taon hanggang 6 na taon ng pagkakakulong. Pagbibigay diin ng opisyal, ang tanging pinapayagan lamang sa pagdadala ng baril ay ang mga individual na mayroong Certificate of Authority o Certificate of Exemption mula sa kanilang tanggapan. Reminders po natin sa ating mga motorists, magkotse man o motor, wag mo na magdala ng baril or any deadly weapon kasi deadly weapon kasali rin yun sa implementation ng gun ban. Sabayan na muna po ang inyong mga baril kahit may permit to carry firearm outside the residence, sabayan na muna. Except po yung syempre yung mga may exemption, public exemption, yung walang public exemption, sabayan na muna ang mga baril niyo. Kasi pag nadakip kayo, ang penalty po sa gun ban, 1 to 6 years imprisonment. No probation po yan. Kaya po, stay at home na muna ang mga baril natin pag walang certificate authority or certificate of exemption galing sa COMELEC. Ngayon, napapalapit ng papalapit ang barangay at SK elections, magkaisa at magkiisa tayo sa panawagan ng COMELEC na mapayapang halalan, gayon din ang pagpapaalala ng Vote Wisely. At yan ang ating munting kalaman
Mula dito sa Comelec Naga, ako po si Tito Bal, ang may alam lamang. Para sa mga susunod pang dagdag kalaman, itanong mo lang kay Tito Bal. I-type lang sa ating comment section ang inyong katanungan at huwag kalimutan ang hashtag na Tito Bal What Now? At yan ang mga balitang aming tinutukan sa loob ng isang linggo dito sa Weekly Spear News Review. Para sa pagkakaisa, patuloy nating suportahan ang mga programang pangkapayapaan ng Philippine Army. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Banania, Spear News. Sundalong maaasahan sa paghahatid ng mga makabuluhan at totoong mga balita. Weekly Spear News Review. Thank you for your support by watching this video. Kung gusto niyo makatanggap ng mga balitang gaya nito, please like and share this video. And subscribe this YouTube channel.